sa ating binasa sa Matthew chapter 6 verse 24, sabi dito, "No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon." So ang title po natin sa hapong ito, ang title po ng ating mensahe sa hapong ito ay yung John sa verse 24. Tingnan nyo, sa verse 24, "No man can serve two masters." Ano ba sa Tagalog niyan? Walang tao na naglilingkod sa dalawang master. Di ba pag sinabing master, ibig sabihin ito yung mataas, tama ba? Mataas, ibig sabihin ito yung sinusunod mo, ito yung namumuno sa buhay mo, ito yung sinusunod mo kung ano yung utos. Kasi yan yung master. Ibig sabihin, kung may utos ang master, yan yung sinusunod mo, tama? Ibig sabihin, kung sino yung sinusunod mo, yun ang master mo, tama ba? Tama ba? Ngayon, sa atin, bilang Kristiyano, dito sa mundong ito at ayon sa Biblia, meron po dito sa Biblia na tinuturo ang Diyos na merong master tayo. Tama? Tayo bilang Kristiyano, meron tayong master at naglilingkod tayo sa Kanya. Sino yung master natin? Ang ating Diyos. Tama? Ang ating Diyos, ang ating master. Pero alam nyo ba sa Biblia, meron din ditong isang master na winawarningan tayo ng Biblia na dapat yun ang hindi natin sundin. Sino yung master na yun? Sino yung master na yun? Yung Diablo. Tama? Alam nyo ba, sabi ng Biblia, no man can serve two masters. Kaya tayo bilang Kristiyano, kailangan dalawang master, kailangan isa lang yung ating paglilingkuran doon. Kasi pag sinabing no man can serve, pag sinabing serve, ano Tagalog niyan? Paglilingkod. Tama? Paglilingkod, no man can serve two masters. So, ibig sabihin, sa dalawang master na yan, isa lang yung pipiliin mo. At syempre, yung pipiliin natin, yung karapat-dapat. At sino ba yung karapat-dapat na dapat master natin? Yung nagligtas sa atin, tama? Sino ba yung nagligtas sa atin? Yung Diyos natin, tama? Siya yung naghirap, hindi yung isang master. Okay? Pero alam nyo ba ang nakakalungkot sa mga Kristiyano ngayon? Imbis na yung master ng langit, yung sinusunod nila, minsan karamihan hindi. At yung karamihan na yon, minsan ang sinusunod nila ay yung master ng sanlibutang ito. Sino ba ang master ng sanlibutang ito? Si Satan, ang Diablo. Okay? Kaya nga sabi ng Biblia, noon, master natin dati ang Diablo. Lalo na nung tayo ay hindi paligtas, hindi pa tayo tumanggap sa Panginoong Kristo. Yan ang master natin dati, yan ang Diyos natin, yan ang sinusunod natin. Kung ano yung gusto niya, yun ang nasusunod sa buhay natin. Pero tayong mga tumanggap sa Panginoon ngayon, iba na. Tama? Kayo ba tumanggap na sa Panginoon? Sino tumanggap na sa Panginoon? Taas kamay. Lahat tayo Amen? Lahat tayo tumanggap na sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, iba na yung master natin. Amen? Yung master natin ngayon, sino na? Yung Diyos na nasa langit. Tama, hindi yung Diyos ng sanlibutang ito. Sino ba yung Diyos ng sanlibutang ito? Yung Diablo. Okay? Kaya nga tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 24. Okay, makikita natin dito na meron ding isang master, meron din isang Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 24. 2 Corinthians chapter 4, verse 4 pala, chapter 4, verse 4. Ayan, sabi ng Biblia, tignan nyo in whom, nakita nyo na? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ng Biblia, in whom the God of this world. Pansinin nyo yung God. Anong spelling ng God? Siyempre, G-O-D. Tama? Pansinin nyo yung first letter ng God. Ano mapapansin nyo? Small. Tama? Ibig sabihin, sinong God yan? Okay? Sinong God yan? Yung God of this world. Sino yon? Si Satan. Kaya pag nakabasa kayo ng God sa Bible na small letter,
Hindi ang Diyos na nasa langit ang tinutukoy niyan. Ang tinutukoy niyan ay yung Diyos ng sanlibutan, si Satan. Tama? Ang Diablo. Sabi ng Biblia, tingnan nyo verse 4, in whom the God of this world, anong trabaho niya? Hath blinded the minds of them which believe not. Yung believe, yung manampalataya, yung mga taong hindi nananampalataya, mga bulag sa katotohanan yan. Yan ang trabaho ng Diablo. Tandaan nyo yan ang trabaho ng Diyos ng sanlibutang ito. Anong gawin niya? Bulagin niya yung mga tao. Especially yung mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon. Tayo, nanampalataya na ba tayo sa Panginoon? Amen, ligtas na tayo. Paano yung iba? Yung ibang mga hindi nanampalataya sa Panginoon, sabi ng Biblia, bulag sila. Sino yung bumulag sa kanila? Yung Diyos ng sanlibutang ito. Sabi niya, in whom the God of this world hath blinded the minds. Yung bulag sa mga tao ay yung hindi literally yung mata nila. Kasi pag lumabas ka, maraming taong nakakakita naman, di ba? Pero anong binulag sa kanila? Sabi diyan, hath blinded the minds. Yung isip pala. Okay? Lalo na pagdating sa kaligtasan. Tanungin niyo yung mga tao. Di ba kayo dati, nung hindi pa kayo ligtas, hindi pa kayo tumanggap sa Panginoon, pag tinanong kayo, saan ka pupunta pag namatay ka? Ang sagot mo, hindi sigurado, tama? Hindi nyo alam. Yung iba naman, pag tinanong mo ng gano'n, ang sagot nila, sa langit. Tinanong, bakit sa langit? Kasi mabait daw sila. At yun din yung kaisipan ng bawat isa, tama? Yun ang alam nyo dati, na para mapunta sa langit, anong dapat gawin? Dapat daw magpakabait. Ibig sabihin, binulag tayo ng kalaban. Ako, nung bata pa lang ako, ganyan yung kaisipan. Ganyan yung kaisipan ko nung bata ako Na, pag nakagawa ko ng kasalanan, baka mapunta ako sa impyerno. Kailangan lagi akong mabait. Yan ang tumatak sa isip ko nung bata ako. Para daw mapunta sa langit, kailangan magpakabait. Ulitin ko, hindi naman masama maging mabait. Maganda na maging mabait. Pero pag tinignan mo kasi sa Biblia, hindi pala yun yung paraan ng Diyos paano tayo mapunta sa langit. Kasi nga, una sa lahat, hindi sa lahat ng oras mabait tayo Tama? Hindi kabaitan. Pero, matalino ang kalaban. Matalino ang Diyos ng sanlibutan. Binulag niya tayo. Yun ang kaisipan niya. Yun ang kaisipan na nilagay sa atin para mapunta ka sa langit, kailangan magpakabait ka. Hindi mo alam, binulag ka na pala ng Diyos ng sanlibutan ito. Tama? Kaya yung iba, pag tinanong mo sila, pag sinabi nila, para mapunta sa langit, kailangan magpabautismo. Para mapunta sa langit, kailangan magpamiyembro sa simbahan, magpabautismo. Hindi nila alam, yung ganong kaisipan, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Amen ba? Pero tayo, pasalamat tayo sa Panginoon. Tama? Kasi, hindi na tayo bulag sa katotohanan. Pasalamat kayo sa Biblia ang hawak nyo. Dahil sa Biblia, ipinakita sa atin ng Diyos na ito ang tama, ito ang daan patungong langit. Sabi ng Biblia, diba sa John 14:6, si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan ng buhay. Walang sino mang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaya pasalamat tayo, tama? Alam na natin yung katotohanan. Alam na natin yung paraan para mapunta tayo sa langit. Kaya yung master ng sanlibutan ito, which is the devil, which is Satan, sabi ng Biblia, binulag niya yung mga tao, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya nga, ang trabaho natin, tayong mga Kristiyano, ibahagi yung gospel, yung ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya yung unang meet natin, unang pagkikita natin, anong unang tinuro ko sa inyo? Yung katiyakan ng kaligtasan, the gospel. Okay? Pag sinabing gospel, ito yung death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Di ba yan yung tinuro ko sa inyo? At sabi ng Biblia, para mapunta sa langit, manampalataya. Kaya ngayon, hindi na tayo bulag sa katotohanan. Tama? Kaya, yung master ng sanlibutan, kilala na natin kung sino siya. Siya yung bumubulag ng mga tao sa mundong ito. Especially pagdating sa kaligtasan. Pero tayo, hindi na tayo bulag. Amen? Tama ba? Hindi na tayo bulag. Pero ngayon, tayong mga ligtas niya, alam nyo ba, may warning pa rin sa atin ng Biblia. Kasi kahit ligtas ka na,
Kahit anak na tayo ng Diyos, pwede pa rin tayong mabulag. Hindi na tayo bulag pagdating sa kaligtasan. Tama? Pero sa ibang bagay, pwede pa rin tayong maging bulag. Maging bulag tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos. It depends kung sino yung ating pinaglilingkuran. Kasi nga, dalawang master eh. Okay? Master na nasa langit at master ng sanlibutan ito, which is Satan. Pero ang paalala sa atin ng Biblia, no man can serve two masters. Kahit sa atin, hindi natin kayang maglingkod sa dalawang masters. Tama? Kailangan isa lang. Tignan nyo, balikan na ulit natin sa Matthew chapter 6. Isa lang dapat yung ating paglilingkuran. Matthew chapter 6, verse 24. Sabi diyan, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Tama? Kailangan, sa dalawang master na yan, isa lang yung mamahalin mo dyan. At yung isa, magagalit ka sa kanya, or iiwasan mo siya, or hindi mo siya paglilingkuran. Sino ba yung Diyos na dapat nating mahalin? Yung Diyos na nasa langit, tama? At sino yung Diyos na dapat tayong magalit sa Kanya, dapat natin siyang iwasan, dapat hindi natin siya paglingkuran? Sino yung Diyos na yon? Yung Diyos ng sanlibutang ito. Sinabi kanina ng Biblia, di ba? In whom the God of this world. So sabi ng Biblia, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Dapat isa lang yung hahawakan natin sa kanila. Dapat isa lang yung paglilingkuran natin sa kanila. Sabi ng Biblia, ye cannot serve God and mammon. Kaya mamili ka sa hapong ito. Tingnan natin yung sarili natin. Sino ba yung sinasamba ko? Sino ba yung pinaglilingkuran ko? Alam ko lahat sa atin, gusto nating paglingkuran yung Diyos na nasa langit. Amen? Amen ba, boys? Sa atin, amen ba? Amen. Sino sa atin gustong sambahin yung Diyos na nasa langit? Di ba siya yung pinaglilingkuran natin? Siya yung gusto nating paglingkuran. Amen ba? Amen. Siya yung gusto nating paglingkuran. Pero minsan ang problema, yung mga gawa natin. Minsan ang sinasamba natin, yung Diyos ng sanlibutan. Gusto kong sambahin ang Diyos na nasa langit. Pero minsan sa gawa naman natin, parang yung Diyos ng sanlibutan, yung sinasamba natin. Tama ba? Kaya sabi ng Biblia, paalala sa atin ito. At dito sa Biblia, maraming context dito sa Biblia na ang Diyos, ang Panginoong Kristo, tinawag siyang master. Tinawag siyang master. Halimbawa, dito sa Matthew chapter 23, tingnan natin. Matthew chapter 23, malapit lang yan, Matthew pa rin yan. 23 verse 8. Matthew 23 verse 8. Ayan, sabi ng Biblia, but be not ye called rabbi, for one is your master. Pag sinabing rabbi, master din yan, or teacher. Okay, sabi ng Biblia, for one is your master. Dapat sa ating buhay, Kristiyano, isa lang yung master natin. Kaya nga sabi ng Biblia sa binasa natin kanina, ye cannot serve two masters. Hindi mo kayang sambahin ang dalawang master. Isa lang talaga. Amen? Isa lang talaga. Sabi ng Biblia, but be not ye called rabbi, for one is your master. Ito po. For one is your master. Sino ang master natin? Ituloy nyo. Sino ang master natin? Dito yan sa Matthew chapter 23, verse 8. Sige, basahin natin. Ready? Read. But be not ye called rabbi, for one is your master. Sino? Even Christ. Sinong master natin? Si Christ. Si Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga tinatawag siyang Panginoon eh. Sa English ng Panginoon, Lord. Alam nyo ba, pag sinabing Lord, ibig sabihin, sinasamba, ibig sabihin, sinusunod. Okay? Kaya nga sabi ng Biblia,
Why, sabi ng Panginoong Kristo, why ye call me Lord, Lord, and do not the things which I say? Meron kwento yan sa Biblia, sabi ng Panginoon, bakit nyo ko tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi nyo naman ginagawa kung anong sinasabi ko. Di ba? Kaya tayo, alam nyo, nakakahiyang magsabi ng Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman natin ginagawa yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi naman natin ginagawa yung kautusan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Biblia, but be not ye called Rabbi, for one is your master. Sino? Even Christ, and all ye are brethren. Sabi din sa verse 9, and call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Verse 10, tignan nyo. Neither be ye called masters. Inulit-ulit. For one is your master, even Christ. Sino ang master natin? Sino ang master natin? Ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is our master. Pero minsan nakakalungkot, sa gawa natin, parang hindi siya yung master natin. Tama? Yung the way na mamuhay tayo, parang hindi siya yung master natin. Okay? Minsan, master lang natin siya pag linggo. Tama? Pag linggo, dun lang natin siya master eh. Pag Monday, hindi na natin siya master. Bakit? Kung ano na nang ginagawa. Diba? Kung ano na nang ginagawa sa cellphone, puro Mobile Legend, no? Basta tingin nyo, sino bang master ng Mobile Legend? Diba? Kung ano ginagawa, nagti-TikTok, kanya-kanyang ginagawa. Alam nyo, sabi ng Biblia, sino ang Diyos ng sanlibutan? Sino nga? God of this world, sino? Satan. Kaya nga, sabi ng Biblia sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi doon, di ba? Lagi nating binabasa yun eh. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And then verse 2, tingnan nyo verse 2. And be not conformed to this world. Ano sa Tagalog nun? At wag makiayon sa sanlibutan ito. Saan tayo wag makiayon? Sa sanlibutan. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ng sanlibutan, yun ang hindi natin, dapat wag tayong makiayon sa kanila. Tingnan nyo yung sanlibutan ngayon, anong ginagawa nila? Pagdating sa suot, di ba? Yung iba, malalaswa, iba, kabastos-bastos, di ba? Karamihang ginagawa ng sanlibutan ngayon, puro kabastusan, puro pagre-rebelde. Iba tayo eh. Kaya sabi ng Biblia, huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Kung anong kinakanta ng sanlibutan, kinakanta rin natin. Hindi ganun. Kung anong suot ng sanlibutan, sinusuot din natin. Paano? Wala nang pagkakaiba eh. Tama? Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan mag-set tayo na iba tayo. Tama? Hindi tayo katulad ng sanlibutan. Kasi mismong sinabi ng Biblia, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon. Saan? Sa sanlibutang ito. Kung anong ginagawa nila, the way na magsalita sila, the way na umawit sila, hindi dapat natin sila ginagaya. Kasi tayo, may sarili tayo. May sarili tayong kasuotan, may sarili tayong pananalita, may sarili tayong awitan, yung mga kinakanta natin, no? Kung sa tingin nyo, boring yan, hindi yan boring. Yan ay pagsamba natin sa Diyos. Tama? Nasanay lang kasi kayo sa kung anong ginagawa ng sanlibutan. Kaya pagdating dito sa church, parang boring. Tama? Nasanay kayo sa labas na puro rock and roll, puro banda, no? Puro sigawan yung kanta. Kaya pagdating dito sa church, parang maninibago ka, parang iba, parang ano. Kasi galing tayo sa sanlibutan, tama? Pero salamat sa Diyos. Kasi galing tayo sa sanlibutan, kumbaga galing tayo sa kadiliman, pero inilipat tayo ng Diyos. Saan? Sa kaliwanagan. Tama? Hindi ba kayo nagpapasalamat na nasa liwanag na kayo ngayon? O yung mga wala ngayon, sino kaya yung sinasamba nila? Sino kaya yung master nila? Tama? Pag hindi nasunod ang utos ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin, ibang master yung sinusunod natin. Pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, ibang master yung sinusunod mo. Pag hindi ka nagpipray, ibang master din yung sinusunod mo. Pag hindi tayo nagsisimba, lalo na, ibang master din yung sinusunod mo. Sinong master?
Sabi ko nga sa inyo, ayon sa Biblia, yung master ng sanlibutang ito, God of this world. Sabi ng Biblia, for one is your master. Isa lang talaga. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, siya dapat yung susundin natin. Alam nyo, ang concern ng sanlibutang ito, ang concern ng Diyos ng sanlibutang ito, ano? Sirain yung buhay ng tao. Kaya yung gobyerno natin, sira. Tama? Kung ano-anong batas. May batas na may panukala, may mga batas sa ibang bansa na same-sex marriage. Alam niyo yun, di ba? Ibig sabihin, lalaki sa lalaki, pwede nang mag-asawa. Babae sa babae, pwede nang mag-asawa. Saan sa Bible yan? Ang nilikha lang ng Diyos, si Eva at si Adan, lalaki at babae. Tama? Pero ibang sanlibutan, baliktad ang isip ng sanlibutan ngayon. Isipin nyo, gagawa sila ng batas. Same-sex marriage. Diba? Sinong gumawa niyan? Yung Diyos ng sanlibutan ito. Bakit nila nagawa yun? Kasi nga yung mga tao sa gobyerno, bulag sa katotohanan. Tama? Kung alam lang nila yung Biblia, sasabihin nila, hindi natin gagawin, hindi natin isasabatas yan kasi bawal yan sa Biblia. So lumalabas na wala silang alam sa Biblia. Tama? Kaya huwag tayong makiayon sa mundong ito. Yan ang concern or yan ang strategy ng dyablo. Sirain niya yung pamilya, sirain niya yung relasyon ng bawat isa, sirain niya yung gobyerno, at sirain niya pati tayo. Tama? Pati tayo mismo. Kaya nga yung iba sa inyo, minsan, di ba, may mga tao na nakukonfuse sila sa sarili nila. Kaya may mga taong bakla. May mga taong tomboy. Sinong dahilan yan? Yung dyablo. Kasi sinabi ng Biblia, the God of this world. Di ba nabasa nyo? The God of this world is Satan. Anong trabaho niya? Hath blinded the minds of them which believe not. Kaya kapag nakakita kayo ng isang tomboy, isang bakla, tignan nyo, isa lang ang makikita nyo dyan. Bulag sila sa katotohanan. Bulag sila sa katotohanan. Kaya, ang nais ng Biblia, tayo, ang trabaho natin, sabihin sa kanila yung totoo. Siyempre, yung number one nating sasabihin sa kanila, ay yung salita ng Diyos, yung katiyakan ng kaligtasan. Kailangan muna nilang maligtas. Kasi pag naligtas sila, malalaman nila ng katotohanan. Then, nasa sa kanila na yun kung magbabago sila. Tama? Nasa sa kanila na yun. Pero syempre, dahan-dahan natin. Wag naman na pag nakakita tayo ng bakla sa labas na, uy, masama yan, magbago ka. Hindi naman ganon, di ba? Ibig sabihin, in a nice way. Pero syempre, ang number one na pakay natin ay salita ng Diyos, salita ng Diyos. Gospel. Kailangan muna, tulad sa atin, yung number one na itinuro, yung katiyakan ng kaligtasan. Kailangan muna tumanggap sila sa Panginoong Kristo. Kasi pag tumanggap sila, at totoo silang tumanggap sa Panginoong Kristo, tinanggap nila sa puso nila, doon na mag-uumpisa na dahan-dahan silang magbabago. Tulad sa inyo, nung tumanggap ba kayo sa Panginoon at naglilingkod kayo sa Kanya hanggang ngayon, nakita nyo ba yung sarili nyo na may pagbabago? Sinong may nakita sa sarili niya na may pagbabago? Tama, meron tayong pagbabago. Pero hindi naman automatic na isang lagapak lang, may nagbago na lahat sa'yo. Hindi. Dahan-dahan. Pero nakikita nyo naman na may pagbabago. Tama ba? Nakikita natin na merong pagbabago. Kaya sinabi ng Biblia, ang concern ng kalaban natin ng dyablo ay sirain niya yung buong mundong ito. Pero, yun ang master ng sanlibutan. Pero, ang concern ng master natin na nasa langit ay ayusin ang buhay ng tao. Gawing matuwid ang buhay ng tao. Kumbaga, liko-liko tayo lagi. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Master na nasa langit kasi siya lagi yung merong desire sa atin na magbago. Kahit na minsan pasaway tayo bilang Kristiyano. Pero salamat pa rin sa Diyos at sa Kanyang salita na patuloy na, anong ginagawa sa atin? Patuloy tayong
alalahanan ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ang sasambahin natin at ang susundin natin ay yung master natin sa langit. So number 1 point, tatlo lang ito. Number 1, let us love our master in heaven. Sinong mamahalin natin? Our master in heaven. Hindi sinabi na mahalin mo ang master ng sanlibutan. Mahalin mo ang Diyos ng sanlibutan. Hindi. Anong sinabi? Let us love the master in heaven. Yung master natin, mahalin natin. Pastor, paano ko makikita na mahal ko yung master ko na nasa langit? Ayan na naman. Babalik na naman tayo sa pagsunod ng kautusan. Pag ikaw nagbabasa ng Biblia, meaning you love your master in heaven. Pag nagbabasa ka ng Biblia. Pag nagpipray tayo, ibig sabihin, mahal mo yung master na nasa langit. Pag ikaw nag-church, ayan, nag-church kayo ngayon, pagpapakita lang yan na kasi mahal nyo, hindi kung sino man ditong tao, kundi mahal nyo kasi, una, yung master na nasa langit. Amen? And yung number 1, let us love our master in heaven. Paano natin malalaman na mahal natin siya? Pag mahal natin ang Biblia. Mahal nyo ang salita. Ibig sabihin, binabasa yan. Mahalin natin ang Biblia. Nasaan na yung mga Bible nyo? Kumusta na yung mga Bible nyo? Dala nyo pa ba? Oo, dala nyo pa ba? Okay? So, paalala lang ha. Paalala lang. Pagdating sa Biblia, walang, tawag dito? Walang substitute pagdating sa libro. Pagdating sa Biblia na to. Okay, paalalahanan ko kayo. Ang cellphone, hindi yan substitute pag sa Biblia. Ibig sabihin, meron tayong Bible na app sa cellphone, tama? Minsan dyan tayo nagbabasa. Pero, hindi tama. Alam nyo kung bakit? Kasi ito yung salita, Ito yung salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-substitute. Paano pag nalobat yan? Diba? Paano pag may nag-text? Imbis na nagbabasa ka ng Biblia, biglang nag-text, no? Ay, nasa sidetrack ka. Tama? Kaya tandaan nyo, ang Biblia. Ang cellphone. Tama? Pero hindi naman masama na may app ka na Bible sa cellphone for mag-research ka, tama? Magtingin ka, magpasa ka ng mga verses, pero kung lagi ka na dyan nagbabasa ng Biblia sa cellphone mo, hindi na maganda yon. Kasi dapat, Biblia. Tama? Kaya nga, binigyan tayo ng Biblia Meron kayong Biblia na as in papel talaga. Kasi ito talaga yung salita ng Diyos. Ang cellphone, hindi yan salita ng Diyos. Tama? Kaya matuto tayo na makita natin yung both side ng carnal things sa spiritual na bagay. Ang Biblia. Tama? Kung puro up lang tayo sa cellphone ng Biblia, dapat hindi ko na kayo binigyan ng mga Bible. Ano na lang, dapat share it na lang tayo. Share it. Ipasahan ko na lang kayo ng Bible sa cellphone nyo. Share it na lang. Hindi ganon. Kaya ako, bilang pastor nyo, nagsikap ako na kailangan magkaroon lahat ng Biblia. Kasi ang Bible, yan mismong hawak nyo. Amen? Pero ang app na Bible sa cellphone, for research lang naman yan. Or pag magpapasa ka ng verse sa Messenger, tama? I-copy-paste mo lang. Madali lang, di ba? Copy-paste, tapos send. Or pag may hinahanap ka lang na ano bang verse yun, hinahanap mo. Pero kung dyan ka na magdi-devotion, at yan na lagi yung dala mo sa church, tapos lagi na lang yan, hindi na maganda yon, tama? Alam nyo, nakakatuwa na pag tayo pupunta sa church, ang hawak talaga mismo natin, yung Biblia, makikita ng tao, ay, saan kaya pupunta yan? Ay, sa church yan. Bakit? May Biblia ang hawak. Tama? E pag nakita niya, may hawak na alak, saan pupunta yan? Sa inuman, tama? Pero pag nakita nila, di ba? Meron ba kayo ditong ibang church na nakikita na pag pumunta yung mga miyembro nila may hawak na Biblia? Wala. Tayo lang, tama? Tayo lang kasi ito yung batayan ng pamumuhay natin . Tama? Kaya maging proud kayo, meron kayong Bible. Amen? Maging proud tayo kasi ito yung naging dahilan kung bakit hindi na tayo bulag . Dahil sa salita ng Diyos. Kaya yung una, let us love our Master in heaven. His Word.
Okay? Tingnan natin sa Psalm 119. Psalm chapter 119. Psalm chapter 119. Ito si Haring David, alam nyo ba, mahal na mahal niya ang salita ng Diyos. Of course, hindi lang sa salita na mahal ko ang salita ng Diyos. Kumbaga, binabasa rin. Amen? Binabasa rin. Sa Psalm chapter 119, verse 97. 119, verse 97. Nakita na po? Nakita nyo na? Ayan, sabi ng Biblia, sabay-sabay nga natin basahin. Ready? Go! Oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Wow, ang galing no? Ang ganda ng pagkasabi ni David. Sabi niya, oh, how love I thy law. Sabi niya, oh, mahal ko ang iyong batas. Alam niyo ba ang batas, yung law na tinatawag dyan, yung Biblia mismo. Tama? Kaya sinabi niya, oh, how love I thy law. Sana ganun din tayo bilang Kristiyano, no? Mahal ko, Panginoon, ang inyong salita. Tapos sabi dyan, it is my meditation. Ayan, balik naman tayo sa meditation. Diba, binasa rin natin yan sa Joshua 1. Ano verse? Verse 8. Ano nakasulat doon? This book of the law. Kabisado nyo na yan. This book of the law shall, mahaba yun, pero mahaba yung verse na yun, tama? Pero kaya nyo yan, kabisaduhin nyo. Sabi doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Yon. Sabi dyan, no? It is my meditation all the day. So parehas si David dun sa Joshua 1:8. Sinabi niya, but thou shalt, sabi ng Biblia, but thou shalt meditate therein day and night. That's why reading the Bible, it must be day and night. Kaya sabi ni Haring David, ganun din siya. It is my meditation all the day. Ibig sabihin, araw-araw, binabasa niya ang salita ng Diyos. Hindi niya lang sinabi na mahal niya, kundi ano pang ginawa niya? Binabasa niya. Mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Then basahin natin. Tama? Basahin natin. Basahin natin. Kasi mahal natin eh. Pagpapakita lang yun na mahal natin yung master na nasa langit. Amen? Mahal natin. Ngayon, ano pa? Let us love God's word. And then tingnan natin sa 113. Ganung verse pa rin. Ganung verse pa rin. Pero 113. Ganung chapter pa rin pala. Chapter 119, verse 113. Sabi dyan, nakita nyo na, basahin natin. Ready? Read. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Wow. Sinabi niya, I hate vain thoughts. Alam niyo pag sinabing vain thoughts, pag sinabing vain, walang kwenta. Thoughts, isip, tama? Ibig sabihin, walang kwentang isip. Si David, sabi niya, I hate vain thoughts. Sabi niya, galit ako sa walang kwentang isip. Sabi niya, but thy law do I love. Diba? Yung mga taong hindi nagmamahal sa salita ng Diyos, yun yung mga taong walang kwentang isip eh. Iba ang mahal, iba ang iniisip. Tayo, si David, sabi niya, ano sinabi niya? But thy law do I love. Marami pang verse yan. Sa verse 127, dyan pa rin yan. 127. Tingnan natin. Ready? Read. Therefore, I love thy commandments above gold, above fine gold. Ano sinabi? I love thy commandments. Utos na naman. Ano yung utos? Yung salita ng Diyos. Anong sinabi? Tingnan nyo, anong sinabi? I love thy commandments above gold. Ano yung gold? Ginto. Sabi ng Biblia, sabi ni David, mas higit pa yung commandments, mas higit pa yung salita ng Diyos kaysa ginto. Kaya alam nyo ba, sabi ng Biblia sa Psalm chapter 19, nakasulat doon, more to be desired are they than gold. Alam nyo ba, itong salita ng Diyos, mas higit pa ito sa ginto. Tama? Kaya ito, mahalin nyo ito kasi mas higit pa ito sa ginto. Yung ginto, pinag-aawayan. Yung ginto, hinahanap pa kung saan-saan. Pero itong ginto na to, na mas higit pa talaga sa ginto,
Hindi na kailangang hanapin sapagkat nandyan na yan. Ang dapat mo na lang gawin, basahin mo. Kaya alam nyo ba mayaman tayo? Alam nyo ba yun na mayaman tayo? Alam nyo ba yun? Bakit? Meron tayong hawak na mas higit pa sa ginto. Ang tao, pag nakakuha ng ginto, yung mayaman, tama? Pero tayo iba, mas mayaman pa tayo sa kanila, sa may-ari ng ginto. Bakit? Mas higit pa sa ginto, oh. Hindi, pastor, wala nga akong pera, mas higit pa sa ginto. Hindi ganun ang basihan ng yaman. Tama? Hindi, pastor, wala nga akong sasakyan eh. Wala nga akong maraming pera, wala nga akong malaking bahay. Tapos sasabihin, mas higit pa sa ginto. Tapos mas mayaman pa tayo. Hindi ganun. Tama? Ang totoong yaman, sabi ng Biblia, ito, hawak na natin ang salita ng Diyos. Kaya ako bilang pastor, hindi ako magsasawa na lagi tayong paalalahanan na mahalin natin ang salita ng Diyos, basahin natin yan, pahalagaan natin yan, sundin natin yan, kasi sabi ng Biblia, isa lang yung master natin na sinusunod. Sino yun? Yung master natin na nasa langit. And then, isa pa, 159. Doon pa rin yan. Ang haba ng chapter na to, no? Ito ang, alam nyo ba, this is the longest chapter in the Bible, Psalm 119. Ilang verse meron siya? 176. Wow. No? Anong sinabi kong verse? 159. Tignan nyo, 159. Ready? Basahin natin. Go. Consider how I love thy precepts. Quicken me, O Lord, according to thy loving kindness. Alam nyo ba yung precepts na sinasabi dyan? Precepts. Yun pa rin, salita ng Diyos. Sinabi niya, consider how I love thy precepts. Mahal niya talaga. Maraming verses na mahal niya ang salita ng Diyos. Then 163. Usog lang kayo ng konti. Ready, go. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Sinabi niya naman, no? Mahal niya ang salita ng Diyos. And then last, sa 167. Ready, go. My soul hath kept thy testimonies, and I love them exceedingly. Wow. Nakita niyo yung word na love? Ang dami natin binasang verses, no? Pero nakita niyo bang word na love? Mahalin natin ang salita ng Diyos. Wag na nating gayahin yung iba na hindi na nila mahal ang Diyos. Minsan sa umpisa lang eh. Alam niyo minsan mainit ang pag-ibig pag sa umpisa lang. Tama? Alam niyo, halimbawa dito sa ba't nakangiti ka, Alicia? Pag-love talaga, no? Pag-love talaga ang pinag-uusapan. Ngiting-ngiti, no? Alam nyo, minsan kasi, ang init ng pag-ibig, minsan sa umpisa lang. Pero ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pag-ibig sa boyfriend-girlfriend, ha? Hindi yung pag-ibig sa kung saan-saan man. Pag-ibig natin sa Diyos. Tignan nyo yung mga dating nagsisimba dito. Asa na sila ngayon? Bakit? Kasi, sa umpisa lang mainit. Tama? Lahat naman tayo ganun eh. Sa umpisa lang tayo mainit eh. Tama? Pagdating sa eskwelahan, excited ka pag first day of class, di ba? Umpisa, excited ka lagi. Gusto mong makilala yung mga bago mong classmates, no? Nakikita mo yung mga gwapo doon, nakikita mo yung mga magaganda, di ba? Tapos, excited ka makilala yung mga teachers mo. Excited ka lagi. Bago damit eh. Bago uniform. Bago sapatos. Bago notebook. Diba, Vic? No? Bago, diba, Jay? Bago lahat. Bagong gupit. Diba? Bagong mukha. Bago lahat. Diba? Excited sa umpisa. Pero nung katagalan na. First grading, excited pa yan. Second grading, pagdating na ng kalagitnaan ng second grading, nasa third grading na, parang naninibago na hanggang sa nagka-cutting class na, di ba? Wala nang ganang makinig sa teacher, nagka-cutting class na, kung saan pupunta, nagsuswimming, di ba? Hindi na umaattend sa mga klase. Bakit? Yung pag-ibig niya doon sa pag-aaral niya, hanggang umpisa lang. Tama? Alam niyo ba, nawa, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Nawa, hindi ganun, no?
na sa umpisa lang tayo mainit? Sa umpisa lang tayo mainit. Pero ngayong kalagitnaan, nasaan na yung iba? Wala na. Wala na. Minsan, ang Kristiyano, alam nyo ba minsan ang Kristiyano, mainit lang pag-umpisa. Alam nyo ba yung init na hindi nawawala sa atin? Yung init ng ulo, minsan no? Minsan ang init ng ulo, hindi nawawala yan eh. No? Halos araw-araw yan. Halos araw-araw, mainit ang ulo natin, di ba? Minsan. Pero yung init, kumusta na kayang init natin sa paglilingkod sa Panginoon? Ipag-pray nyo yan sa Panginoon. Nawa, hindi ako manghina sa paglilingkod. Nawa, hindi ako lumamig. Yung iba nanlamig na sa paglilingkod sa Panginoon, pero tayo, hindi tayo manlalamig. Amen? Hindi tayo manlalamig sa paglilingkod natin. Kaya sabi ng Biblia, let us love God's Word. Let us love God's work. Ito, gawain ng Panginoon to. Mahalin natin to. Pag minahal natin itong gawain ng Panginoon, ibig sabihin, mahal natin yung master natin na nasa langit. Amen? Pero kapag itong gawain dito, pinabayaan natin, hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo nag-aayos dito, hindi na tayo naglilinis, iba na yung ginagawa natin, then ibang master na yung mahal mo. Tama? Kaya pagpunta dito sa church, punta nyo dito, pagpapakita lang yan, na suporta tayo sa gawain ng Panginoon. Yung iba, hindi na sumusuporta, but we don't care. Tama? I don't care. Sabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? Let us support God's work. Suportahan lang natin. Kahit na isa na lang, sabi ng Biblia, where 2 or 3 gathered together in my name. Sabi ng Diyos, there am I in the midst of them. Sa Tagalog, kahit na isa lang, kahit na dalawa lang yung nandyan, sabi ng Diyos, kasama nila ako. Diba? Halimbawa, mag-isa na lang ako dito, lahat kayo hindi umalis, hindi na nagsisimba, still, kasama ko pa rin ng Diyos. Pero sana, wag nyo naman hayaan na ako lang talaga mag-isa dito, tama? Alam nyo na ang tama tama? Alam nyo na kailangan suportahan ko yung pastor ko. Yung pagpunta dito sa church, pagpapakita lang yan na pagsusuporta sa pastor. Tama? Pagsusuporta higit sa lahat sa gawain ng Panginoon dito. Let us love God's work. Let us love God's will. Ang kalooban ng Panginoon, mahalin natin. And then pangalawa, number 1, ano yung number 1? Let us love our Master in heaven. Number 2, let us be loyal to our Master in heaven. Yung love, pangalawa yung loyalty. Kanino dapat tayo maging loyal? Sa Diyos. Pag sinabing loyal, meaning strong support, ibig sabihin, patuloy yung pagsuporta mo, loyal ka dyan, matapat ka dyan. Kung ano yung sinabi niyan, ginagawa mo, talagang loyalty. Alam nyo na ibig sabihin ng loyalty, di ba? Loyal ka dyan. Sabihin, matapat ka dyan, lagi mong sinusunod. Let us be loyal to our Master in heaven. Ibig sabihin, yung number 1 loyalty natin ay sa Diyos. Hindi tayo loyal sa Diyos. Nagkakasala tayo pag ganun. Pag hindi tayo loyal sa Diyos. Tama? Kaya dito sa church, tandaan nyo ang loyalty natin ay dapat sa Diyos lang. Amen? Amen? Ang loyalty dito sa church ay hindi dapat sa kaibigan nyo. Kasi pag yung kaibigan nyo hindi na nagsimba, hindi na rin kayo magsisimba. Tama? Ang loyalty natin ay hindi rin dapat sa pastor. Dapat number 1 ng Diyos. Kasi pag ang pastor, na-offend kayo, kasi nasaktan kayo sa preaching, ano ba yan? Pastor, tinamaan na naman ako sa preaching, nabanggit na naman yung TikTok, nabanggit na naman yung Mobile Legend, hindi na ako magsisimba. No? Nasaktan na kayo. Di ba? Parang bata, di ba? Tampo-tampo. E ano nangyari? Wala na yung ano nyo. Pero kung ang loyalty nyo ay talagang una nasa Diyos, kahit anong problemang mangyari, kahit anong preaching ang marinig mo, kahit tatamaan tayo sa preaching, tatanggapin natin, pasasalamatan natin ng Diyos at isasabuhay natin. Kasi yung loyalty natin na kanino? Nasa Diyos. Let us be loyal to our Master in heaven. Tignan nyo, sa Matthew 6, balik tayo sa Matthew chapter 6.
Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse... Anong verse na tayo? Verse 24, di ba sabi dyan, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other. Nawa, yung mamahalin natin ay yung Diyos talaga, yung master na sa langit. Sabi dyan, or else he will hold to the one and despise the other. Nawa, ang pagkapit natin ay sa master natin na nasa langit. Sabi dyan, ye cannot serve God and mammon. Pastor, nasan yung loyalty dyan? Nasan yung loyalty dyan? Nasan yung loyalty? Verse 33. Yung loyalty. Basahin natin. Ready, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi mo makikita yung word na loyalty dyan, pero makikita mo yung essence niya. Tingnan sa verse 33. But seek ye first. Sa Panginoon, sa buhay natin, dapat number 1 ang Diyos. Ibig sabihin, yung loyalty natin, number 1, kailangan sa Diyos lang. Sabi niya, no, but seek ye first, dapat unahin natin sa buhay natin ang Diyos. Tama? Pag schedule na para sa Diyos, then schedule na para sa Diyos. Hindi dapat masira yan, kasi nandun yung loyalty natin eh. Tama? Yan ang dapat hindi natin masira, yung loyal tayo sa Diyos. Matapat tayo sa Diyos, siya yung number 1 na ating sinusunod. You know, but seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lang ang Diyos. Pag alam mong oras ng pagsisimba, magsimba ka. Pag oras ng pagbabasa ng Biblia, sabi ko nga sa inyo, di ba? Lagi kayong magkaroon ng schedule sa pagbabasa ng Biblia. Araw-araw. Kayo na bahala kung anong oras, pero lagi ko kayong papaalalahanan. Araw-araw dapat may schedule kayo na dapat magbabasa kayo ng salita ng Diyos. Umaga at gabi. Loyalty sa Diyos. Loyal dapat tayo sa Diyos. Sabi diyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Alam mo, pag loyal ka sa Diyos, pag ang Diyos lagi mong inuuna, ano sabi? And all these things shall be added unto you. Alam nyo ba, lahat tayo may pangangailangan eh. Pag binasa nyo itong verse 26, 27, and 28, pababa, hanggang 33, makikita nyo dyan na alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Damit, pagkain, matitirhan, lahat yan, alam ng Diyos yan. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Unahin mo ang Diyos. Tama? Kaya minsan ayaw ibigay ng Diyos yung pangangailangan natin. Kasi hindi natin siya inuuna. Alam nyo, nakakayang humingi sa Diyos kapag hindi siya inuuna natin. Tama? Minsan, magaling lang tayo humingi kapag, kailangan natin. Minsan, magaling lang tayo pag hingian eh. Parang sa magulang lang, di ba? Magaling tayo pag humingi. Pero pag nagutos na, nagtatago, kung saan-saan na pupunta, nakawala na sa bahay, di ba? Pero pag hingian, always present. Tama? Alam nyo, ganun din sa Diyos natin minsan. Minsan, malakas lang tayo humingi. Pero sa pagsunod, palyado tayo. Okay? Palyado tayo. Kaya itong mensaheng ito, pahalagan nyo ito. Isa puso nyo at isa isip. Pag uwi nyo ng bahay, i-review nyo. Tignan nyo, saan ba ako loyal? Sa master ba na nasa mundong ito? O sa master na nasa langit? Amen? Let us be loyal to our master in heaven. And then last na, tatlo lang ito, last. Let us lean to our master in heaven. Ano yung una? Let us love our master in heaven. Number 2, let us be loyal to our master in heaven. And then, ano yung last? Let us lean to our master in heaven. Pag sinabing lean, L-E-A-N, lean, ibig sabihin, sumandal. Ibig sabihin, sa Kanya ka umasa. Let us lean to our master in heaven. Huwag tayong umasa sa master ng sanlibutang ito. Kasi pag umasa ka dyan, talagang ibabagsak ka niyan. Maaring payayamanin ka niya, pasisikatin ka niya, pero at the end, ibabagsak ka niya. Yan yung trabaho ng master ng sanlibutang ito.
Pero yung master na nasa langit, sa kanya tayo umasa. Sabi dyan, no, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 32, tignan nyo. Verse 32, sabi dyan, for after all these things do the Gentiles seek. Sabi dyan, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Sa Tagalog, alam ng Diyos natin na nasa Ama yung pangangailangan natin. Nagets niyo yung verse na yan? Alam niya. Alam niya. Kaya nga sa verse 31, tignan nyo. Therefore take no thought, saying, what we shall eat. Huwag mong isipin kung anong kakainin nyo. Or what shall we drink? Or anong iinumin nyo? Or wherewithal shall we be clothed? Anong susuotin nyo? Sabi ng Biblia, verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth, alam niya, that ye have need of all these things. Kaya nga yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Pero laging may kondisyon. Ano yon? But seek ye first. Unahin mo ang Diyos. Pero hindi tayo susunod dahil sa, ay, ibibigay ng Diyos yung pangangailangan ko, kaya susunod ako sa Kanya. Hindi ganon. Kumbaga, ano na yan bonus na lang yan. Susunod at susunod talaga yan. May bibigay talaga yung pangangailangan natin. Pero ang una dapat natin gawin, ang motibo ng ating pagsunod ay kasi mahal natin ang master natin. Amen? Mahal natin ang Diyos natin. In times of problems, sa oras ng problema, sumandal ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Kung ano halimbawa, may problema kayo sa pamilya nyo, parang hindi mo kayang dalhin, parang nahihirapan ka, sumandal tayo sa Diyos. Amen? Umasa ka sa Diyos. Ipag-pray mo yan sa Diyos, din bahalang Diyos sa'yo. In times of need, sa oras ng pangangailangan natin, no? Maaring may mga inaasahan tayo dito. Sa pangangailangan ko, ay kaya namang ibigay ito ng ganito ko, ng kamag-anak ko, kasi mayaman naman sila. Pero all in all, dapat naaasahan natin ay ang Diyos. Kasi siya yung gumagamit ng tao para i-provide yung pangangailangan natin. Naibigay yung pangangailangan natin kasi binigay ni ganito. Pero ang totoo niyan, yung kamag-anak natin na yun na nagbigay, ginamit lang siya ng Diyos. Tama? Kaya, all in all, sa Diyos pa rin talaga. Amen? Sa Diyos pa rin talaga. Kaya umasa tayo sa Diyos. In times of need, in times of hardship, nahihirapan ka na ba? Sa pag-aaral mo, nahihirapan ka na? Opo. Mahirap ba? Anong hardship? Mahirap sa pamilya? Kahirapan? Ano mang kahirapan yan? Let us lean to our Master. Sandal ka lang sa Diyos. No? May kanta nga tayo sa mga kabataan, sa ating lahat. May kanta na, ewan ko kung tinuro ko na sa inyo to, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Alam niyo yan? Si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi magigiba. Di ba? Kaya, si Jesus ang sandigan natin. Ibig sabihin, siya yung sandalan mo. Kasi hindi siya magigiba. Kaya sa oras ng hirap, sa oras ng pangangailangan, sa oras ng mga problema, at ano mamang oras yan, sa Diyos tayo umasa. Amen ba? Amen. Let us love our Master in heaven. Let us be loyal to our Master in heaven. And let us lean to our Master in heaven. Sapagkat sabi ng Biblia, kabisaduhin nyo yan, Matthew chapter 6 verse 24. Mahaba yan, pero naniniwala ko kayang-kaya nyo yan. Ano sabi ng Biblia? No man can serve two masters. Alam nyo na kung sinong sasambahin nyo. Alam nyo na kung sinong paglilingkuran nyo. Amen? Alam nyo na. Sino? Yung master na nasa, hindi yung master ng sanlibutan. Tama? Hindi yung, kasi sila sisirain lang nila tayo. Tayo yung master na nasa langit. Ano yung una? Let us love our Master in heaven. Let us be loyal to our Master in heaven. And let us lean to our Master in heaven. Amen? Tayong lahat ay yumuko, tayong manalangin. Tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa paalala. Binigay niyo po sa amin, Panginoon,
na ipinakita niyo po sa amin, Lord, na merong dalawang masters at dapat hindi dapat kami magkamali sa kung sinong master ang dapat naming piliin at paglingkuran. Walang iba kundi yung master namin na nasa langit. Walang iba kundi yung master namin na nasa langit. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na mahalin namin ang master na nasa langit. Walang iba kundi kayo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging loyal kami sa aming master na nasa langit. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sumandal kami sa master namin na nasa langit. Salamat, Lord, sa hapong ito. Ipinakilala niyo po at nakita po namin na kayo po ang master na dapat naming paglingkuran. Kaya yung ibang tao na ang sinasamba nila ay yung master na sanlibutan, tulungan niyo po kami na hindi namin sila gayahin, kundi magpatuloy kami sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Lord, sa paalala. Patawad din po sa lahat naming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan. Sa lahat ng aming mga kapalpakan, mga hindi pagsamba sa inyo, humihingi po kami ng kapatawaran. Tulungan niyo po kami, Lord, na sambahin ka namin at patuloy kami maglilingkod sa inyo at mamahalin ka namin at maging loyal at patuloy na sasandal sa inyo, Panginoon. Salamat po na marami at ang lahat po na ito ay aming pong hinihiling at tinadalangin sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Kristo na aming pong Panginoon Diyos at tagapagligtas. Lahat tayo magsasabi ng Amen and Amen. Amen. Okay, thank you.